Hello po sa ating lahat. Pakinggan natin ito. Pinababalik na ng munisipyo ng Socorro ang mga miyembro nito sa dati nilang mga tirahan. Galing daw kasi sa gobyerno ang lupa ang ginawang komunidad ng Socorro na hindi raw dapat tirahan dahil para sana sa agrikultura. Mula sa Surigao del Norte, nakatutuklan si Marisol. Hindi na nga lang kanilang profesyon, kundi maging ang mga naipundar nilang ari-arian ay hindi mo na rin ng ilang SBSI member na umakyat nga sila sa Sitio Kapihan. Ang ilang bahay na kanilang inabante na hindi na magkapakinabangan. Nabulok at nagkasira-sira na. Ganito ang nangyari sa mga bahay na basta nilang daw iniwan ng mga may-ari noong 2019 na mag-akyatan sila sa Sitio Kapihan para sumama sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Pati bahay ng kinikilalang leader ng grupo si Senior Aguila, abandonado na rin. Ang iba sa mga bahay hindi na matitirahan, pero may ilang napapakinabangan pa. Gaya ng bahay na ito sa Barangay Rizal na nirerentahan ni Marisa Lizada sa umalis na may-ari. Ano paliwanag niya sa bahay? Wala na siyang paliwanag. Dito sa Barangay Sudlon, sinasabi may pinakamaraming miyembro ng SBSI. Isa lamang ito sa mga inabandonang bahay ng mga miyembro ng SBSI na piniling manirahan sa Sitio Kapihan. Noong 2019 nga raw nagbistuhan ng brusa nitong Barangay Sudlon dahil halos lahat ng residente umakyat sa Kapihan. Hindi lahat dito na mayroon na iwan dito sa Barangay Sudlon. Mga i-divide sa tatlo na dalawa dito sa Kapihan. Isa sa mga mangilang-ilang natira dito, si Jenedito Contreras. Paglabas ka sa bahay, wala namang tao. Yung bata, yung pagtinda namin dito, kawawa dahil talagang walang bibili. Nang mag-alisan, ang Sitio Kapihan na ang naging bagong komunidad na nasa 4,000 na miyembro ng SBSI. Ayon sa pamahalaan ng Socorro, pagmamay-ari ng DNR ang 353 na hektaryang lupain. Inaward ito sa SBSI noong 2004 sa ilalim ng Protected Area Community-Based Resource Management at PNET. For 2 to 5 years, para mag-rehab ng forest, kasi rehab ng forest, pwede ka sa agricultural. Pero ang dapat sana ay agricultural land lang, ginawa na daw tirahan ng mga taga-SBSI. Ginamit kami lang na sila na nanitila sa agreement, hindi pwede na doon mag-settle yung mga tao. Usa yun sa violation. Nawarning na lang sila Mga 2019, talagang hindi na nila pinakinggan. nananawagan ng mga napamahala ng Socorro sa mga taga-Sitio Kapihan na Okay, so yan yung balita tungkol dito sa ISB, ISI, Socorro, Bayanihan Services Incorporated. So, hindi talagang malaki ang naging problema nito sa mga nagsakyat, ano? So, imagine yung dating tirahan nila, yung dating kabuhayan nila ay nawala. Marami sa kanila ang nagbinta ng kanilang mga properties. Pagkatapos, a portion of that proceed ng kanilang pinagbintahan ay naibigay doon sa grupo. Pero the worst is yung hindi makapag-aral yung kanilang mga anak. Yan, imagine 12 years old na hindi dahil hindi nakapag-aral, then hindi pa makapagbasa o kaya makasulat. So, kung talaga yan, contradiction sa contradiction sa buhay natin na high-tech, ano? Hindi ka makapagbasa, hindi ka makasulat. So, yan, magiging outcast ka sa society dahil siyempre sa lipunan natin, dapat alam mo yung mga nangyayari, aware ka. Ngunit paano ka maging aware kung ganyan, hindi ka makasulat or makabasa? So talagang
malaking trahedya ang nangyari sa mga tao dito, ano? Ngayon, ikuha natin yung history niyan. Bakit umakyat yung mga tao sa Sitio Kapihan? Ang nangyari diyan, ayon sa mga ulat, nung nagkaroon ng earthquake, takot yung mga tao diyan, ano? Siguro medyo talagang na feel nila yung effect ng earthquake. Ngayon, nag-take advantage naman itong grupo na sinabi na magkakaroon pa ng mga tsunami, magkaroon pa ng other natural phenomena na mawawala ang mga lugar sa mga mababang area. So, sila ay umakyat sa Sitio Kapihan. Pagkatapos yung Sitio Kapihan na yan, may grupo yan na nagko-control nga, yung SBSI. Kaya, yon. So, imagine, may mga educated people, may mga police, may mga teachers, may mga government employee ang umakyat para sumali sa grupo. Parang nakakapaghinayang, ano, kasi halimbawa, teacher ka, permanent na yung position mo. So, you have to wait till retirement para mag-enjoy ka sa buhay. Mayroon kang pension until death. Ganun din yung mga pulis. Mataas ang sahod ng mga pulis. Sumama sila sa grupo na yan, ano? Okay. Ngayon, ang masasabi natin, talagang malaki pa rin ang problema sa ating mga Pilipino. Marami pa rin sa atin ang madaling mabudol-budol o mapaniwala sa mga bagay na talagang hindi ka panipaniwala. Para bang kanyan, end of the world, kaya sama na kayo sa amin. Pagkatapos, pag nasama kayo sa amin, then mapupunta kayo sa langit. Talagang hindi kanyan. Dapat hindi natin paniwalaan. Ngayon, with regards doon sa mga natural calamities like earthquake, like tsunami, typhoon, at saka iba pa, dapat mag-rely lang tayo sa mga legit na government agencies. Like for example, yung Disaster Risk Reduction in Management Council. Siyempre, legit yung information nila dahil ito ay based sa science. Huwag tayong maniwala kaagad kung may nagsabi na, one of the world, sama kayo dito. Yan. Parang si Kwandin yan, I remember, parang si Kibuloy. Sa palagay ko, magkakilala itong si Senior Aguila at saka si Kibuloy. So, imagine, yung isa, may stop niya ang earthquake. Yung isa, may stop niya ang rain. Magbago na tayong mga Pilipino. Pati yung dapat na tayo enlightened. Pagpabudol-budol. Huwag kung ano dyan maniniwala ka agad. Huwag tayong mga maniniwala sa mga bagay na imposible. Like for example, Taliano Gold. Golden Era. Okay. Ayan, nasa Kwandaw, nasa Nostradamus. Yung what? Wala yan pagbudol-budol. So, yan. Okay? So, muli, thank you. Sana subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga